Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga karibin natin, breaking news. Heto na, really nagsalita na, kinontra na NBI. Yan ha, BP Sara good news, PBBM at Tamba iyak. Nako, yan mga kababayan, patungkol po rin ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung di ka pa napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At ito na nga, simulan na po natin to. Samayaan bayan ko sa magnakaw ng tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, ito mga karibin natin, bigyan po natin ng reaksyon itong nakita kong video sa Facebook. O ito, nagtitrending po ito ngayon eh. O ito, bigyan po natin ng konting reaksyon. Ito na po. Babalik tayo sa panahon ng lagim o tayo ba ay tutungo patuloy sa ating kinabukasan na maliwanag, na mapayapa at maganda para sa lahat ng Pilipino. Hindi po namimili kung sinong uunahin, hindi po namimili kung sinong sikat, kung sinong mayaman. Basta hindi rin namimili kung sino ang uunahin. Example na lang po natin sa mga ayuda, no? Hindi ko po alam kung alam ba ng presidente na hindi lahat nakakatanggap ng ayuda, no? Yung iba, na malapit po sa tagalista, doble, triple na po ang pang-aayudan natatanggap, di ba? Ayudang natatanggap. Pero yung iba naman po, ni isang kusing, hindi pa nakatikim mula dito sa mga ayudang ito, no? Pilipino, tinutulungan ang Pilipino. Ngayon, naintindihan ko na kung bakit. So, ito naman mga kababayan. Ito po yung parang mensahe niya kay President Duterte, mga kababayan. Kung minsan, nung presidente ka, napapamura ka. Now I know why. Pero huwag niyong inaalala. Lahat ng magandang sinimulaan ninyo, we will continue to work on it. We will continue to make sure that those projects that you started will be successful. Nasaan na? Sana na nakikita pa rin to, no, ni President Bongbong Marcos Jr. na video na, no, na ipagpapatuloy yung mga magagandang proyekto ng dating Pangulong Duterte. Pero bakit ngayon may nakikita pa ba? Na build coming from the other administration na pinagpatuloy po ni President Bongbong Marcos Jr., no? Hindi nga pinunduhan yung Mindanao Railways, di ba? Mapapailing ka na lang. Talagang, ay nako na lang, mabubudol na naman tayo nito eh. And I'm glad that I am able to continue the good work that you started. Wala ka pong kinontinue na good work. Ang sinimula, bagkos ay nagsimula ka po ng bad works, no? Sige nga mga kababayan, sabihin nyo nga kung anong good works, no? Ang sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. na kinontinue niya coming from the past administration. Diba? Wala kang kinontinue from the past administration, President Bongbong Marcos Jr. No? Itinigil mo nga yung mga big ticket project ni dating Pangulong Duterte. Build, saan na? Wala namang build ngayon. Mga kababayan, baka niloloko lang tayo, ha? Meron isang presidente na talagang bangag. Mamimili ba tayo na Isang ayon ba kayo kay former President Duterte na mayroong isang presidente na bangag? Aba?
Hindi na bago sa pandinig natin yan, pero at least nare-refresh pa rin yung utak natin. No? Salamat po, former President Duterte, at sa patuloy mong pagpapaalala sa mga ordinaryong Pilipino na mayroon pong isang presidente na bangag. Okay? Ayan. Well, anyway, mga kabayan, ito, pakinggan po natin at bigyan ng reaction to. Si Manong Johnny po nagsabi na hindi raw po kinontra niya yung NBI. Sabi po ni Manong Johnny ay hindi pwedeng kasuhan si BP Sara dahil ang kanyang sinabi ay conditional. O, di ba? Mismong si Enrile, mga kabayan, tumitestigo na hindi po pwedeng kasuhan si Vice President Sara Duterte, no? Pero eto doon po sa impeachment article nila, nakalagay po doon, number 1 yata yun no? Yung assassination of the President, First Lady, and Martin Romualdez, no? Pero eto nga, si Enrile mismo, no? Nagsasabi na hindi pwedeng kasuhan si Vice President Sara Duterte kasi yung sinabi niya is conditional. Kita nyo na yan? Tapos isasama nyo sa impeachment article ninyo. No charge may be filed versus Sara at this time for conditional threat. So ang tawag po ni Enrile dyan ay conditional threat. So hindi mo po pwedeng kasuhan ayon kay Enrile yung threat na conditional. Kasi magaganap lang po to, yung sinasabi nyong death threat, magaganap lang yan kung may mangyayari kay BP Sara. Okay. Ayon po kay Enrile, no President Sara Duterte o Ferdinand Marcos Jr. or someone to kill President, First Lady Lisa Marcos and Speaker Martin Romualdez if anything happened to her. Ayan. May say po ba si Enrile dyan? Meron kasi siya yung Chief Presidential Legal Counsel. Siya po yung personal na abogado ng Presidente ng Pilipinas. Although no criminal charge should be made at this time against Sara for her aforesaid statement because it is conditional. Conditional po. Hindi po yan threat na binigay niya na gusto niyang ipapatay. Actually, sagot niya ni BP Sara sa nag-aalala sa kanya. May nag-aalala po Pero sinabi rin po ni Enrile na dapat mag-ingat yung dalawang kampo. Ibig sabihin ng dalawang kampo, ito pong mga Duterte at itong mga Marcoses. Dahil, pinapag-ingat niya po dahil pwedeng samantalahin to. No? Kasi, halimbawa, may mangyari po kay BP Sara. Yung kumbaga, alam na natin Di ba? Nagpasabi na si BP Sara na kung may mangyayari sa akin, alam mo na kung sino may kagagawan. Kung may third party, ayon kay Enrile ito, kung may third party raw, nasasamantalahin yung sitwasyon. Puta, mahihirapan talaga. Yung gusto lang maging magulo, gusto lang manggulo. Pag may mga third party na gustong manggulo, alam natin kung sino yung third party na yan. Yung pong nabubuhay sa kaguluhan. Meron pong mga grupo na mentras na yung Pilipinas ay nagkakagulo, mentras yung Pilipinas ay naghihirap. Doon po lumalawak yung grupo na to. Di ba? Alam na natin yan. Yan po yung mga insurgent. Kasi doon sila nagpipid. Mas maraming mahirap, mas marami silang nare-recruit. Tuwan-tuwa po ako kay Enrile dahil magandang sinasabi niya kay BP Sara. So, sa sinabi na to ni Enrile, mas lalo nang napasama. Okay. Ayon pa kay Enrile, in the aforesaid statement of Sara, the guilty act is the command. Patayin mo yung tatlo. And the guilty mind is to avenge Sara's killing should it happen. Kaya wala pong krimen Di ba? Winarningan pa ni Enrile na kung may mangyari po kay BP Sara, yun po ang pagbibintangan na kagad, yung first couple at si Martin. Pero, kung makaligtas naman si BP Sara, mas lalo nga pong magkakagulo. Alam nyo,
Kaya naman po yan naging dahil kinakasuhan nyo pa eh. Kung hinayaan nyo lang, parang kinasuhan nyo ba yung sinabi ni BP Sara na gusto niyang gilitan habang pinanunood niya si BBM na ayaw ibigay yung relo? Wala kayong kaso doon, di ba? O bakit ito gustong-gusto nyong kasuhan? Minsan yun sa pagpatol, yun yung Kasi sa totoo po, wala naman talaga kasi kayong pangkaso sa impeachment. Kaya nga po kayo imbestiga yung HOR eh. Wala talaga silang pangkaso eh. Ngayon, nakakita sila dahil napikon si BP Sara. Yun yung purpose nila, pikunin, no? Okay, yun po talaga yung purpose nila, yung saktan ay yung pikunin si BP Sara at pag may nagsalita, pag may nasabi, kasuhat. O yun nga po yung dahilan ng kaso nila. Kaya mahirap din eh dahil una, fianceable. Kung fianceable po yan, sabi nga ni Marcoleta, yung grave threat. Grave threat at saka yung pinaso nila? Inciting to sedition. Hindi naman po siya high crime na sukat na pwede pong ikatanggal ni BP Sara. Kaya nga po pang binabanatan nila si Senator Bato. Sabi ni Senator Bato, willing daw siya na makipag-gera, makipagpatayan. Bakit? Ang tanong ng mga fans club ni BBM, bakit hindi siya lumulusob? Dapat daw ipakita niya, hindi lang siya panay satsat. Dapat daw lumusob siya doon sa West Philippine Sea. Awayin niya, girahin niya. Yan yung problema ng mga tao na to, no? Ang ibig sabihin ni Bato, hindi niya atrasan yung China, no? Kung sakali pong dumating yung digmaan, pero hindi po siya pwedeng, senador lang po siya. Ang pwede lang pong magdeklara ng digmaan sa China, presidente ng Pilipinas, no? At aprobahan pa yan ng Kongreso. Hindi po basta-basta magdeklara ng gera. So yan mga kabayan, na-share po natin itong threat, no? Ni Vice President na conditional, sabi po ni Enrile. Na-share po natin yan kasi isa po yan doon sa inilagay nila for impeachment, no? Yung complaint nila na assassination, no? Ng President, First Lady at saka ni Martin Romualdez. So, yan. Dito pa lang sa mismong legal counsel ninyo, di ba? Diyan pa lang, magkakaroon na kayo ng idea na, oops, teka lang. Parang mali yata yung nalagay natin sa impeachment of article eh. Di ba? Kasi dito pa nga lang kung baka sa pamilya pa lang natin, meron ng against, no? Meron ng tumututol na gawin yan. Tapos, yan pa ang ilalagay ninyo doon. Well, anyway, halata namang alam nyo, no? Kayo mismo, yung gumawa ng impeachment of article na yan, no? Kayo mismo alam ninyo sa inyong mga sarili na wala talagang patutunguhan yung complaint ninyo eh, no? Kaya yan, nagbabakasakalin lang kayo. Ito nga naisip ko eh. Ginawa nila yan, bukod po sa pagtakpan ng BICAM report na yan, na maanumalyang BICAM report na yan, no? Pangalawa, para siraan, no, si Vice President Sara Duterte, para yung mga kandidato nila, no, ngayong eleksyon, ay parang madungisan din, no, in terms of credibility, no, kasi yung nag-i-endorse po sa kanila ay Duterte. So pag nadumihan nila yung pangalan na Duterte, iniisip siguro nila, madudungisan din nila, no, yung mga lawyers na ito na tumatakbo bilang mga senador under PDP laban. Well, anyway, nagkakamali po kayo, no? Dahil ang paniniwala po ng taong bayan, ang paniniwala po ng ordinaryong Pilipino, no? Wala, mga invalid yung mga complaint ninyo na yan, no? Hindi tinatanggap ng ordinaryong Pilipino. Halata namang for diversionary lang ninyo, di ba? Kaya tigilan nyo na yan, no?
Well, anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito? Comment lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Sawaya ang bayan ko sa nilakaw na